hawak kayo ng militar. Kung ano man ang sabihin nila sa inyo, susundin nyo. Kaya walang naniniwala sa inyo. Walang naniniwala sa inyo. Okay. Kaya kayo Ngayon, charot! Tagalog, vision day. Alright mga kababayan, magre-react po tayo dito no sa mainit na tagpo sa harapan nila Lisa Masa, nila Antonio Tinio at iba pang grupo ng makakaliwa at itong mga grupo ng mga magulang mga kababayan at iba pang individual na galit dito sa mga makakaliwang grupo no at talaga namang makikita natin na manggalaiti rin po itong si Lisa Masa no nasagutin itong mga buwelta ng mga galit na mga gulang dahil nga dito sa ginawa no na pinaakyat sa bundok yung mga anak nila at imbis na mag-aral at yung iba pa talaga ay nasawi mga kabayan doon sa enkwentro sa pamamagitan ng mga NPA at mga militar mga kabayan at ito namang sinabi dito ni Lisa Masa na itong mga magulang dyan ay mga or itong mga grupo na nandyan sa loob ng militar camp no ay mga rebel returnee daw mga kababayan no at inuutosan di umano ng militar so yun po yung kanilang narrative na kanilang binabato doon sa kabilang grupo na talagang inaaway sila pinapalaya sila dyan mga kababayan no sa kanilang pagpunta dyan sa may Camp Kapinpin no at inamin ni Lisa Masa na si Chantal Anicoche pala isang membro ng Migrante International mga kababayan no so patatandaan natin yung migrante yun po yung unang naghahanap dito kay Chantal Anicoche. So ngayon, it makes sense mga kababayan dahil membro pala nila itong si Chantal mga kababayan. Kaya pala nagpunta po itong migrante doon sa mga headquarters no, ng AFP, doon sa may Camp Aguinaldo at dito sa PNP naman sa Southern Tagalog mga kababayan, pati doon sa may sa IDG, nagpunta po sila para hanapin nga po itong si Chantal Anicoche mga kababayan no? At ina-assure naman ng AFP na nasa maayos na kalagayan no? Itong si Chantal mga kababayan at pinamedical po ito nila no? Si Chantal mga kababayan at panoorin natin mga kababayan ng iba pang mga ganap no? Dito sa harapan ng mga magulang at iba pang grupo na mga galit dito sa mga makakaliwang grupo at itong grupo nila Lisa Masa ng Karapatan, Kabataan Party List, Anak Bayan at iba pang grupo kasama na rin dito yung si Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List no at ito pa mga kawain panoorin natin yung kaganapan dyan no mainit na tagpo dyan sa labas ng Camp Kapinpin at yung mga nagrarally no anti makakaliwa na grupo no na galit sa kanila na pinapalayas po sila so panoorin po natin mga kababayan. Mainit na pagbati sa ating lahat. Naririto tayo ngayon sa pangunguna ng migrante para malaman ang tunay na kalagayan ni Chantal. Si Chantal ay miyembro ng migrante. At noong Oktubre, napag-alaman niya kung papaano ang mga korporasyong nagmimina at saka ang mga militar na nagpupardya at sumusuporta sa mga minahan na ito. Ang mga apektadong mamamayan, mga katutubo at magsasaka ay naghihirap dahil sa ginagawa ng mga korporasyong dayuhan na ito. Gusto ni Chantal na mapalalim niya ang matinawa sa isya na ito na siya ay nag-desisyon na kanyang saliksukin ang tunay na pangyayari kasama na ang ginagawa ng militar sa koordinasyon ng NDF-LK. Tingnan natin ang tunay na issue. Ang tunay na issue, si Chantal ay hindi pinakausap sa kanyang abogado. She is illegally detained. More than 48 hours na sa ngayon, hindi pa siya binibigyan ng kanyang karapatan na kausapin ang kanyang abogado. Naibigay sa kanya ang kanyang
karapatan ang kanyang mga human rights. Kaya, kami naman, bilang migrante at sumusuporta sa kanya, sinusuportahan namin ang kanyang desisyon na manaliksik at makipagkaisa sa ating mga indigenous peoples. Sinusuportahan namin ang kagustuhan niya na lumaya. Sinusuportahan namin ang kagustuhan niya na makausap ang kanyang pamilya. Dapat lamang na ibigay natin ang lahat ng suporta kay Chantal. Siya ay isang bata, estudyante, 24 years old, na Pilipino na gusto makita talaga ang tunay na sitwasyon at mag-aral tungkol sa kanyang pinagmulan. Kahanga-hanga siya. Sigaw natin, mabuhay si Chantal! Mabuhay si Chantal! Mabuhay ang kanyang mga pinaglalaban! Mabuhay ang migrante! Kaya nakasama, tama ang ehemplo ni Chantal na kabataan. Hindi ang gusto nila na ang kabataan maging tahimik, ang kabataan maging sunod-sunuran si Magdal. Si Chantal ay dapat maging ehemplo ng isang kabataan na nag-isip, isang kabataan na gustong, na napakatalino, na gustong gumawa ng maganda para sa ating bayan. Kaya sinasabi natin, mabuhay siya. Tama ba? Tama! Ito ay panawagan sa mga kabataan, isang inspirasyon si Chantal. Atin siyang sundin sa kanyang pagpupursige na matuto ng mabuti doon sa sitwasyon ng ating mga naghihirap na mga kasama. Mabuhay ang ating patuloy na pakikibaka. Mabuhay ang pakikibaka ni Chantal. Tayo ay magiging at susuporta kay Chantal para makumpanya ang ganap na kalayaan. Muli, militante, pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat. So ayun mga kababayan, no? Yung harapan ng grupo nila Lisa Masa ng migrante na siyang nangunguna daw po dito sa kailang paghahanap kay Chantal Anicotche, no? At iba pang grupo dyan kasama ng ACT Teachers Party List, Gabriela, Kabataan Party List, Anak Bayan at itong Karapatan mga kababayan, no? At talaga namang hindi po sila talaga tinigilan din ng kabilang grupo na mga galit na galit sa kanila. Pinapalayas po sila dyan mga kababayan, no? Dahil nanggugulo daw po sila. At yung ini-insist naman nila Lisa Masa dahil itong si Chantal daw ay illegally detained daw mga kababayan at hindi daw pinakausap, no? Doon sa kanyang abogado. At matatandaan natin na mayroon nga pong abogado na nagpunta doon, no? Yung si Attorney John Oliva yata yun ng NUPL, no? Yung National Union People's Lawyer, kung hindi ako nagkakamali, pumunta rin doon at sinalubong rin po sila ng protesta doon mga kabayan ng mga galit na galit sa kanila, no? Yung mga anti-NPA, pinapalayas po sila, bahagyang nagkasagutan din po sila noon, no? Yung mga grupo nila at doon sa mga anti-NPA na grupo. At ganun din, hinahanap nga po nila dito si Chantal mga kababayan, no? Na sinasabi ngayon na membro ng migrante, no? Si Lisa Masa mismo yung nagsalita na membro nga itong si Chantal at pumunta daw po doon sa Mindoro para manaliksik, no? Researcher daw po ito mga kababayan, para may issue kasi doon daw sa mga mining mga kababayan, pinaglalaban daw po nila dito yung mga kapakanan ng mga katutubo, no? Dyan sa may Mindoro. At matatandaan natin na yung mga taga Mindoro mga kababayan ay pinapaalis po sila, pinapalayas po sila, yung mga presensya ng mga karapatan, ng mga makabayan black doon, pinapaalis nila sa kanilang lugar dahil hindi daw po, no, hindi na po sila makatrabaho ng maayos, no, itong mga mangyan iraya. Nag-issue rin po sila ng statement, no, na
pinapaalis nila, kinukondem nila yung presensya ng grupo ng mga makakaliwa, no, ng mga NPA doon sa kanyang lugar dahil yung mga kabataan ay takot na takot doon, mga kababayan, no, dahil nga po sa gulo na nangyayari, no, sa presensya ng mga NPA at ng militar dahil nagkabakbakan po talaga doon sa may Abra de Ilog. Kaya takot na takot po yung mga katutubo doon, mga kababayan, no, yung mga mangyan na iraya, no. Kaya pinapaalis po sila at nung nakaraang araw din may rally doon sa Mamburao. Pinapaalis po sila doon, mga kababayan, no, yung mga residente doon at yung grupo ng Karapatan Southern Tagalog ay pumunta rin doon, no, at nagkaharapan at medyo sarcastic yung sagot ng taga-Karapatan, mga kababayan, kaya uminit rin po yung ulo talaga ng mga residente doon at pinapaalis po talaga itong presensya nila kasi mga dayo naman sila doon, hindi po sila taga doon at gulo nga yung nangyari, mga kababayan, no, yung kanilang pagpunta-punta doon sa Mindoro. At para po sa aking opinion dito, mga kababayan, no, hindi ko po masisisi itong mga residente rin ng Mindoro dahil nga po sa kaguluhang dulot ng kanilang pagpunta doon sa kanilang lugar, no. May karapatan po na mag-demand at paalisin yung mga dayo doon sa kanilang lugar na hindi naman maganda yung kanilang binigay, no, sa kanilang lugar, mga kababayan. Kaguluhan, takot ang kanilang dala, no, doon sa mga residente, lalo na doon sa mga mangyan at iraya na indigenous people na talagang naghanap buhay lang, no, doon sa kabundukan, mga kabayan. Alam naman natin yung hanap buhay ng mga mangyan, ng mga katutubo doon ay mga agriculture products, no, yung mga crops, mga saging, mga gulay at iba pang mga crops na pwede nilang ibenta, no, doon sa baba, mga kababayan. At itong mga presensya nga ng mga NPA ay doon po sa bundok, mga kababayan, no. Kaya laking takot, no, ng mga katutubo doon, lalo na nung nagkagulo, nagkabakbakan, mga kababayan. At kawawa yung mga kabataan na brainwash nga dito sa mga paniniwala, no, ng NPA, ng mga makakaliwa na talaga namang hindi naman po talaga totoong ganyan yung kanilang rason, mga kababayan, no, yung kanilang dahilan na bakit po sila ay lumaban dahil sa corruption, mga ganyan. Hindi naman po, no. Alam naman po ng lahat at marami na po ang gising sa katotohanan na itong mga NPA talaga ay gusto nilang kunin lang yung kapangyarihan ng gobyerno, mga kababayan, at maging komunista tayo, no, ng Pilipinas. At yan po talaga yung iwan ko lang kung anong mangyari sa Pilipinas kung magiging komunista, magiging North Korea tayo, wala tayong freedom, mga kababayan. Yun po yung pinaglalaban ng mga makakaliwa na pantay-pantay daw po lahat, no. So tingnan po natin yung nangyari sa North Korea, pantay-pantay ba doon? Wala kang freedom, mga kababayan. Imbis ngayon malayang-malaya tayo, democratic tayo, no. Marami tayong rights, marami tayong karapatan, marami tayong mga freedom. Pero pag once magiging komunista tayo, ewan ko na lang, mga kababayan, lalo na yung mga konting lang ay reklamo agad. Talagang wala ng freedom, mga kababayan. Tingnan natin yung nangyari nga sa North Korea, kung ano po yung doon, mga buhay na mga residente ng North Korea. Wala silang rights doon, wala silang freedom, mga kababayan. Kaya talaga namang iwan ko ano mangyayari sa mga Pilipino kapag tayo ay nasakop ng mga komunista. At the same time, hindi ko rin po masisisi, no, yung parents, mga kababayan, ng mga na-recruit, no, ng mga kabataang naging NPA dahil ito nga lang po yung nanay ni Jerlyn Doydora, mga kababayan, no, umuwi pa, isang OFW, umuwi lang dahil nga nabalitaan niya na nasawi yung kanyang anak dito sa enkwentro ng mga NPA at ng militar doon sa may Abra de Ilog. Kaya imagine gaano kasakit po sa isang magulang yan na inaakala mong maayos yung katayuan ng anak mo, maganda yung kanyang situation, no, pero nandun na pala sa bundok, mga kabayan, umakyat na. Kaya talaga namang napakasakit yun, mga kabayan. At hindi lang po yan yung nanay Jerlyn, marami pa pong ibang mga parents ang naranasan, no, na experience yung ganyan, mga kababayan, no, lalo na nung mga nakaraang mga taon na marami din pong mga kabataan ang nasawi doon sa enkwentro sa pamamagitan ng NPA at ng militar, mga kababayan. So talaga namang hindi po natin masisisi sila dahil dito sa kanilang mga naranasan, no. Kaya
pinapalayas po nila itong presensya ng mga makakaliwang grupo, itong mga Makabayan Black, no, na sinasabi nilang mga legal fronts ng mga komunistang grupo, no, mga kababayan, no, at baka sabihin na naman na nagre-red tag tayo at violation daw po yan sa human rights, no, mga kababayan. Mismong gobyerno na po ang nagsabi ng ganyan, ang NTF-ELCAC na siyang nangunguna dito, no, sa pakikipaglaban laban sa mga komunista. At marami na pong mga dating NPA na nagsalita dito, no, sila ka Eric Celes, no, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa paghaharap, no, ng mga makakaliwang grupo at dito sa mga anti-NPA na grupo, no, dito sa may Camp Kapinpin sa may Tanay Rizal? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.